Nakakakilabot 'no? Grabe, makikita mo na nabasa lahat ng mga tao na nasa loob ng jeep matapos buhusan sila ng ilang beses ng mga tao sa labas dahil sa Wata Wata Festival sa San Juan. Hawak ko ngayon ay isang brown envelope na naglalaman ng aking mga special documentos. Kaya lang doon sa Wata Wata Festival, nabasa lahat ito ng mga taong dumadaan. Pati na rin ang isang single mother na na-depress dahil nasira ang kanyang mga pangarap na mag-abroad sana. Tapos na-deny siya na-apply ang trabaho dahil binasa talaga siya. Yung mga estudyante naman, nasira ang kanilang phone, nasira ang kanilang laptop, and hindi na nila tuloy maisasabit yung mga dokumentos kasi binasa ng mga taong yan. Ganito talaga kasi yung nangyari sa Wata Wata Festival, no? Talagang binasa lahat kung sino man yung dumadaan dyan. So, malaking perwisyo talaga ito at marami ang gumuho ang kanilang pangarap dahil hindi sila natanggap sa ina-applyan nilang trabaho, yung mga estudyante, baka ito pa yung dahilan kung bakit possible na naibagsak sila sa kanilang subject, yung mga ganon, or minus points sa kanilang mga hinahabol na requirements. So, ang laking perwisyo talaga. Kahit na nag-sorry yung LGU ng San Juan, hindi pa rin siya sapat sa mga damages na nangyari na. So, basahin natin yung hinaing ng isang OFW sana na single mother, pero ngayon, depressed na siya. So, eto, basahin na natin. Eto na. Hi mga mommy, please hide my identity. I am facing depression ngayon at ilang araw na ang dahilan. San Juan Feast or the Wata Wata Festival. I am a single mom of 3, solo ko tinataguyod ang aking mga anak. 3 po ang aking mga anak. Ito ang dahilan para magpursige ako mag-apply abroad. Dahil solo ko binubuhay ang mga anak ko at walang sustento galing sa ama nila, aminado ako na hirap ako kumuha at kumpleto ng requirements na kailangang abroad, gaya ng NBI, passport, TOR, at marami pang iba. Pero sa awa ng Diyos at pagsusumikap ay nakuha ko lahat ng kailangan. Nag-apply ako sa maraming agency papuntang Europe. Halos 1 taon na akong nag-a-apply hanggang sa nagulat ako at ako'y in-email para sa initial interview. At makalipas ang 1 buwan ay muli akong tinawagan para sa employer's interview. Take note, face-to-face employer's interview po ito. At walo lang po kami nakapasa sa initial interview. So 8 sila. Hanggang sa June 24, Monday, araw po ng aking employer's interview. Excited ako. Nang hiram pa po ako ng damit na pang formal attire at sapatos. Inilagay ko na ang mga original documents sa long brown envelope. So, eto yon, parang ganito yung itsura. Kasi sabi ng aming agency ay hihingin na ang mga original documents namin. Hanggang sa di ko naman sukat akalain na fiesta ng San Juan. Yes, hindi po ako aware sa fiesta ng San Juan. Nagulat ako na may grupo ng mga kabataan na nasa 20 katao na pinaikutan ako. May hawak na mga timbang water gun, tabo, hose. Ilang beses ako nakiusap na wag po. May interview ako, please. Nang hiram lang po ako ng damit. Pero hindi sila nakinig. Pinasiritan pa ako ng tubig sa muka mula sa hose. At di pa sila nakontento. Binuhusan ako ng ilang timbang tubig. Kaya halos basang-basa ako. Yung hawak ko na envelope kung nasan yung original requirements ko ay nabasa din. So, nabasa lahat yung nasa loob ng brown envelope as in. Halos mabura ang mga details ko kasi basang-basa. Halos umiyak ako noon kasi 2 hours ako nagbiyahe. Tapos hindi rin pala ako makakabunta sa interview. Nakiusap ako sa agency pero sabi nila wala nang next schedule kasi employees interview yon. Kaya sinabihan na lang ako na sorry but you are considered failed. Halos gumuho ang mundo ko, pati mga requirements ko basang-basa. 8 kaming nakapasa sa initial interview at lahat daw ng nakapunta sa employer's interview ay na-select. Ngayon,
nababasa ko sa GC namin, mga applicant na for medical na silang lahat. Gumuho ang pangarap ko. Ang tagal ko naghintay. Walang sidlan ng saya nang makapasa ako sa interview, pero ngayon bumagsak ang mundo ko. Nakiusap ako, nagmakaawa, pinagtitinginan ako sa bus nung pauwi ako kasi basang-basa ako. Ayaw tumabi sa akin ng ibang pasahero kasi basang-basa ang damit ko. Malala pati yung mga documents ko ay basang-basa na at hindi na sa tingin ko maisasalba kasi halos mabura na ang mga salita or details. Kung may mga taga San Juan dito, sana napasaya namin kayo. Napakalaking bagay po na makaalis ako dito sa bansa dahil solo ko na binubuhay ang mga anak ko. Nakiusap ako, nagmakaawa, pero hindi kayo nakinig. Umiyak, pero nagtatawanan pa kayo. Happy Fiesta! Yung isang araw na fiesta ninyo, isang buong pangarap ko po ang naglaho. So, para sa akin, I believe na ingatan nyo ang brown envelope nyo, lalo na kapag sobrang halaga ng documents ang laman sa loob. By means of, siguro, pwede nyong ilagay dito sa loob ng, ayan, mas malaking folder or holder katulad nito. Kasi ito yung ginagamit ko kapag nag-a-apply ako ng work, nagsasubmit ng kung ano-anong requirements, o kaya mag-e-exam. Lalong-lalo na, taga Baguio ako, taga Benguet, tapos luluwas pa ako ng Manila para mag-exam or mag-apply. So, kailangan ko talaga to, no, para hindi siya agad mababasa kapag biglang napadaan ako sa lugar na hindi ko alam na may water festival pala. Tapos, ito rin, no, yung plastic envelope. So, uulit-ulitin ko to kasi I think malaking bagay ito para maisalba nyo yung documents. Okay lang na mabasa ka, basta wag lang ang documents. Tapos sa mga mag-a-abroad, syempre, no, ingatan nyo din yung documents nyo, lalong-lalo na kapag natsambahan yung matanong yung nasa immigration. So, talagang ingatan nyo yung mga documents nyo din, no? Ayan, no? And, wag nyong sisihin yung mga tao na nabasa. Kasi, syempre, hindi naman lahat taga Manila yung napadaan dyan. Yung iba, pwedeng estudyante, yung iba, career, yung iba, mga tao na talagang may importanteng lakad talaga. So, sana may natutunan kayo dito sa video na ito. And paalala lang na magbasa-basa din o mag-conduct ng konting research lang kapag pupunta ka sa area na hindi ka familiar para ma-discover mo na may festival pala, and for your safety din, ganon. And ayan, sana may nasagap kayong information sa video na ito. So, please follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po guys, yung Instagram account natin. And syempre, pati na rin sa YouTube, FB, sa TikTok, sa Twitter, or X, and syempre sa Threads. So that's it guys. Always remember to be safe always. Okay, so yan lang po guys. Thank you.